Noong panahong yon, nang nasa daan na si Jesus patungong Jerusalem, ibinukod niya ang 12. Sinabi niya sa kanila, "Aakyat tayo sa Jerusalem, do'y pagkakanulo sa mga punong saserdote at sa mga eskribang anak ng tao. Hahatulan siya ng kamatayan at ibibigay sa mga hentil. Siya'y tutuyain, hahagupitin at ipapako sa krus, ngunit muli siyang bubuhayin sa 3 araw." Lumapit kay Jesus ang asawa ni Zebedeo, kasama ang kanyang mga anak. May ibig siyang hilingin. Kaya't lumuhod siya sa harapan ni Jesus. "Anong ibig mo?" tanong ni Jesus. Sumagot siya, "Sana ipagkaloob ninyo sa 2 kong anak na ito ang karapatan na makaupong katabi ninyo sa inyong kaharian, isa sa kanan at isa sa kaliwa. Hindi nyo nalalaman ang inyong hinihingi." Sabi ni Jesus sa kanila, "Makakainom ba kayo sa kopa ng hirap ko?" "Opo," tugon nila. Sabi ni Jesus, "Ang kopa ng hirap ko ay mainom nga ninyo. Ngunit wala sa akin ang pagkapasya kung sino ang mauupo sa aking kanan at sa aking kaliwa. Ang mga luklukang sinasabi niyo'y para sa mga pinaghandaan ng aking Ama." Nang marinig ito ng 10 alagad, nagalit sila sa magkapatid. Kaya't pinalapit sila ni Jesus at sinabi sa kanila, "Alam ninyo na ang mga pinuno ng mga hentil ay naghahari sa kanila at ang dinadakilang siyang nasusunod. Ngunit hindi ganyan ang dapat na umiral sa inyo. Sa halip, ang sino man sa inyo na ibig maging dakila ay dapat maging lingkod. Ang sino mang ibig maging pinuno ay dapat maging alipin ninyo. Tulad ng anak ng tao na naparito, hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at ialay ang kanyang buhay upang matubos ang marami." Mga kapatid, ang mabuting balita po ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Welcome sa Our Lady of La Salette Quasay Parish, kung saan nais lang pong umiyak at samahan tayo ng mahal na ina sa pag-iyak at sa pagdarasal upang maging maayos ang lahat. Mga magulang, ano po ang ipinagdarasal ninyo para sa anak ninyo? In the first place, pinagdarasal niyo po ba sila? Sana lang ha! Sapagkat alalahanin po ninyo na lahat ng mga mabubuting bagay na kaya niyong ibigay sa kanila, nasa kapahintulutan ng Diyos yan. At yung mga mabubuting bagay na hindi niyo naman na kayang ibigay sa kanila, nasa kapangyarihan naman ng Diyos yan. Kaya dapat lang na lagi silang ipinagdarasal ng kanilang mga magulang. Pero sana, tama rin naman ang hinihiling niyo sa Diyos para sa kanila. Narinig po natin sa ating mabuting balita ang paghiling o pananalangin ng ina na Santiago at Juan kay Kristo, na sana ang kanyang mga anak ay makaupo sa tabi niya. Isa sa kanan, isa sa kaliwa niya kapag naghahari na siya. Ang akala po kasi nila noon, magtatatag ng makalupang kaharian ang Panginoon. Yung kaharian na may palasyo, yung kaharian na maraming nasasakupan at may mga tauhan, yung sikat, yung makapangyarihan, yung nagpapasunod, yung pinaglilingkuran, iyon. At gusto nilang maambunan kung sakali man ng kapangyarihang iyon. Kaya pumupwesto na sila. Natutuwa ka dito sa nanay ng 2 alagad. Kinukuha pa niya ang pwestong pinakamaganda sa kaliwa at sa kanan talaga. Tunay nga mga kapatid na mga parents, sabi nga sa Ingles, want the best for their children. At gagawin nilang lahat, maibigay lamang ang the best para sa kanilang mga anak. Sa kaso nung nanay ni Santiago at Juan, isipin nyo naman, humiling siya kay Kristo, lumuhod siya kay Kristo, habang ay nasa daan. Wala sila sa simbahan, wala sila sa templo, wala sila sa bahay. Nanikluhod siya kay Kristo habang nasa daan. Sa harapan ng marami at sa harapan ng ibang mga alagad na alam din naman niya sigurado na gusto rin yung nire-request niya. Kaya nga nagalit yung 10 sa 2 eh. Pero
gagawin niya ang lahat para sa kaniyang mga anak. Palagay ko, kung kayong mga magulang, malagay sa kalagayan niya, baka ganun din ang gawin ninyo. O di ba? Sa mga magulang na narito, para sa mga anak ninyo, para matupad ang inyong mga magagandang balak, kumukuha kayo ng padrino. Nagpapalakas kayo sa principal, sa teacher. O kaya, pag magtatrabaho na, kay mayor, kay governor, o sa sino mang Poncio Pilato. Hindi kaya ganyan din ang ginagawa ninyo sa inyong mga anak, sa inyong connection sa Panginoon, sa pananalangin, Lord, payamanin mo naman yung anak ko. Lord, sana naman maganda yung kanyang trabaho. Sana naman maging maganda ang kanyang buhay. Kasi yan ang the best para sa atin. Yan ang the best. Hindi lang para sa mga magulang, kundi para sa mundo. Kayamanan, kasikatan, kapangyarihan, pera, impluensya, yan ang the best para sa atin. So kapag sinabing parents want the best for their children, di ba madalas yan ang naisip? The best na kabuhayan, the best na negosyo, the best na pamilya, the best na kalusugan, the best na estado ng buhay. Hindi yan ang the best para kay Jesus. Tingnan po ninyo, yung sabi niya sa kanila sa Ebanghelyo. Ang hinihiling ninyo paraphrasing this, parang yung hinihiling ng hintil Pag sinabing hintil, hindi naniniwala sa Diyos. So humihiling kayo ng kayamanan, ng kasikatan, ng pera dahil hindi kayo naniniwala sa akin. Sapagkat kung naniniwala tayo sa Diyos, hindi itong ating hihilingin. Trust in God, not in man. Kasi kung naniniwala tayo sa Diyos, alam niya ang kailangan natin. Kung kailangan natin ng pera, ng kasikatan, ng kapangyarihan, ibibigay niya for as long as ito'y makatutulong sa atin. Sapagkat ang the best para kay Jesus na ibigay niya sa atin ay ang kaligtasan natin, ang kabutihan natin. Na tayo mapunta ng langit pag namatay tayo. Na tayo mamuhay ayon sa pananampalataya natin sa mundong ito. Na tayo magpakabuting tao. Yun ang the best na hinahangad ni Jesus para sa atin. Isipin po ninyo. Sinasabi ni Kristo dito sa kanila yung the best. Bago yung usapan nila, ano yung the best? Mamamatay ako para sa inyo at muling mabubuhay. Yun ang the best. Isipin ninyo, hindi nila pinansin yan. Bakit? Dahil sa kanilang makamundong intensyon. At para sa makamundong intensyon na ito, lalangmangan mo yung iba? Uunahan mo yung iba? Okay lang sa'yo? Basta maganda ang kalagayan mo? Hindi yun ang taong naniniwala sa Diyos. Sapagkat ang taong naniniwala sa Diyos ay mabuting tao. May pakikipagkapwa tao. Walang inaargabyadong tao at walang tatapakang tao. May pagmamalasakit sa kapwa-tao. So mga parents, ano po ba ang pinagdarasal ninyo para sa mga anak ninyo? Sigurado ko po, kung ang dasal ninyo ay ang dasal ng mundo, ng mga hindi naniniwala sa Diyos, hindi yon ibibigay ng Diyos. Kasi sa una pa lang, hindi na kayo naniniwala sa Kanya. Sapagkat kung sa una pa lang naniniwala na tayo sa Diyos, hindi na natin ipagdarasal, Lord, sana maging mayaman siya. Lord, sana matanggap siya sa trabaho. Lord, sana maging maganda ang buhay niya. Sapagkat kung yun ay makatutulong sa anak mo, ibibigay yun ng Diyos. For as long as makatutulong yun upang ang anak mo ay mas mapalapit sa Diyos at makipagkapwa-tao, makatulong sa iba, lalong-lalo na sa mga nangangailangan na taba. Tunay nga mga kapatid yung sinasabi sa atin ni St. Paul sa Romans 8:26. Hindi talaga natin alam kung paano manalangin. Pero sa ating kahinaan ay tinutulungan tayo ng Espiritu Santo. Katulad ng sinasabi ngayon sa atin ng ating Panginoon sa Kristo. Seek first the kingdom of God and everything will be given you. Unahin muna po natin ipagdasal
para sa mga anak ninyo, para sa mga mahal natin, yung kanilang pagpapakabuting tao, yung kanilang pagbabago, yung tumatag ang pananampalataya nila sa kabila ng problema, yung hindi sila mapalayo sa Diyos, yung hindi sila matukso, yung magkasalaman ay bumangon upang maniwala at manalig, mamuhay uli ng may malalim na relasyon kay Kristo. Yun muna. And besides, ang Panginoon mismo ang siyang nagsabi sa atin, anong mapapala ng tao? Makamtan man niya ang buong mundo. Kung ang kapalit naman nito ay kanyang buhay. Kaya sana, ipagdasal talaga natin para sa isa't isa. Kayong mga magulang, para sa inyong anak, ang the best. Sapagkat sa oras na pinagdasal natin ang the best para sa Diyos, Lord, tulungan mo ko na magabayan ng anak kong maging mabuting tao, na mapalapit sa iyo ang magkaroon ng malalim na relasyon sa iyo, sinisigurado ko sa inyo, hindi papalya yung dasal ninyo. Sapagkat yun ang the best na kalooban para sa anak ninyo. Again, hindi dinidiscount ang yaman, hindi dinidiscount ang kasikatan, hindi dinidiscount ang material na bagay. Ibibigay ng Diyos yan kung kailangan nila, lalo pat kung ito'y makatutulong upang lalo pa silang maging mabuti para sa Diyos at para sa iba. Unahin muna natin yung the best talaga. At sana, makita yon sa mga magulang. Sana makita sa buhay ninyo na hindi pera ang priority ninyo. Sana makita sa buhay ninyo na mahal niyo ang Diyos. Na sumusunod kayo sa kanya mga utos, na nagpapahalaga kayo sa misa, na may schedule talaga kayo sa misa, na faithful kayo sa isa't isa, na walang masasamang mga salitang laging lumalabas sa inyong bibig, na hindi kayo naninira ng inyong kapwa, na patas kayo sa mga nagtatrabaho sa inyo, sa mga pinagtatrabahuhan ninyo. Tambalan natin ng gawa ang mabuting panalangin natin para sa ating mga mahal sa buhay. Ito sana mga kapatid ang ating pagdasal sa ating panalapagdiriwang sapagkat hindi lahat ng panalangin, kahit ng magulang, ay makapangyarihan. Nagiging makapangyarihan lang ang panalangin ng isang magulang kung ang kalooban ng Diyos ang siyang hinihiling niya para sa anak niya. Amen. Ilagay natin ang ating kanang kamay sa tapat na ating puso. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa Makapangyarihan siya. ang Diyos. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat sa Kaniya'y maglilingkod. sa Kanya'y maglilingkod. Alam kong may magagawa ang Diyos. Kung may magagawa ang Diyos. Alam kong di ringkin ng Diyos ang samo ko, Alam kong di sapagkat anak niya ako. ng Diyos ang samo ko. Alam kong di ringkin ng Diyos ang samo ko, Alam kong di ringgit ang Diyos ang samo ko. kung ako'y magtatapat. Kung ako'y magtatapat Sa Kaniya'y maglilingkod. sa Kanya'y maglilingkod. Alam kong di ringkin ng Diyos ang samo. Ringgit ang Diyos Pumikit tayo. ang samo ko. Panginoon, tulungan mo kong manalangin. Hindi lamang para sa sarili ko, kundi para sa mga taong mahalaga para sa akin. Tulungan mo maging tama ang hilingin ko para sa kanila. Yung kalooban mo, yung tunay na makatutulong para sa kanila. Yung sila'y maging mabuting tao, yung sila'y maging matatag sa pananampalataya, yung sila'y makasunod sa iyo, yung sila'y makabangon mula sa pagkakasala nila, yung sila'y mas hangarin ang mabuti kaysa sa masama.
Tulungan mo po kaming maging pare-parehong ganon. Tulungan mo po kaming pare-parehong makasunod sa kalooban mo ngayon at sa mga susunod na panahon. Mayroong magandang mangyayari. Higit pa sa inasan, sapagkat mahal ka ng Diyos. Tandaan mo, kung lalapit ka kay Jesus, maaaring matagal, maaaring maging mahirap, pero magiging maayos rin ang lahat. Mayroong magandang mangyayari sa iyo. Hindi po pwedeng sumabalay ang panalangin mo kapag ang Diyos mismo ang hiniling mo para sa iyo at para sa mahal mo. Malapit kay Jesus. Papuri sa Ama at sa Anak sa Espiritu Santo. Kapara ng sa unang-una, ngayon, magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Pag-aalay. Tanggapin mo, Panginoon, itong aking alay sa iyo. Ibibigay, ialay, lahat ng yaman at buhay, ihandog sa'yo. Papuri sa ngalan mo, kahit na may kasalanan, itong pusong nagmamahal, tanging hiling sa'yo. Sana'y tanggapin ang alay ko. Ang aking dalangin, maging karapat-dapat sa iyong tingin. Itong puso nananabik na makapiling ka't tuwina, ihandog sa'yo. Papuri sa ngalan mo, kahit na may kasalanan, itong pusong nagmamahal, tanging hiling sa'yo. Sana'y tanggapin ang alay ko. Ako ay tumatawag sa'yo. Sana'y tanggapin, sana'y tanggapin, sana'y tanggapin ang alay ko. Ang alay ko. O Diyos, narito ang tanging alay ko, at sa kamay mo inihandog ko. Alak at tinapay aming pinagpaguran, maging aming buhay, tanging sa'yo lamang, tanging sa'yo lamang. Ang tinapay na ito, sana ay basbasan mo
Upang ang buhay na ganap ay kamtin ko. O Diyos, narito ang tanging alay ko, at sa kamay mo inihandog ko alak at tinapay, aming pinagpaguran, maging aming buhay tanging sa'yo lamang, tanging sa'yo lamang. Manalangin tayo, pang ating handog ay maging kalugod-lugod sa Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong makamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang aming inihahain ngayon upang ang pagkapalitan ng kaloob mo at ng aming handog ay magdulot sa amin ng kapatawaran sa pamamagitan ni Jesucristo. Asama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo Itaas sa rin. Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ang marapat na ikaw ay pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa pagpapakasakali mong kabibubuti, sinugo mo si Jesucristo upang pangunahan kami. Bilang pagsunod sa iyong atas na bigay, ipinahayag ng iyong anak ang iyong kalooban na ang mga api at dukha ay kanyang damayan. Ngayon ay iyong inihahandog ang pagkakataong aming maisaloob ang kanyang ganap at kusang paglilingkod upang sa iyo lagi kaming makasunod. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami po ay nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukhal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Ang misteryo ng ating pananampalataya, Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya inialay namin sa iyo ang tinapay ng buhay at ang kalis ng kaligtasan. Kami po'y nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami na magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa, ni Leon na aming Papa, ni Janice na aming Obispo at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, lalo ng aming mga ipagdarasal. Saglit nating ipagdasal ang mga kakilala nating yumao.
Sa amin na Joyce, Kasing, Louie, Juanito, Arsenio Miquela, Joselito Percy Cautiosa, Tionga Maria Joselito Erics, Fredo Mark Ricky, Oreo Isca Benjaminelli, Rodolfo Sal, Ada Dante, kayo din ng lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo at paging tapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ang mahal na Birhen ng Lasalet ang ina ng Diyos. San Jose ang kabiyak ng kanyang puso lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal papuri ay sa iyo. Diyos amang makapangyarihan, kasamang Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen. Tumawag tayo sa ating Ama. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan na araw-araw, iligtas sa kasalanan, samantalang aming pinaghahandaan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan, at ang kapurihan magpakailanman. Amin. Panginoong Jesucristo, sinabi mo noon, sinasabi mo rin sa amin ngayon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko. Tuhayin mo ang aming pananampalataya, wag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa sa iyong kalooban, kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyo nawang lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan, peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-alis
kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito sa harap natin ng Panginoon ang ating buhay at kaligtasan. Mapalad tayong inaanyayahan. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na para bang naririto ka na. Inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong Di man ako handang lubos, ako'y nanunumpa. Puso mong kasabay Gayunpaman mabuhay. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, niloob mo ang kami magsalo-salo sa pagginang muling pagkabuhay ng anak mo. Ito naway aming pakinabangan sa pagkakamit namin ng walang maliw na kaligtasan sa pamamagitan ng Hesukristo. Sama ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Jesus, King of Mercy, We trust in you. alalahanin, Alalahanin, o mahal na Birhen ng Lasalit, ina ng pag-asa, ikaw ang nagpaalala sa aming magbalik loob sa Ama. Ito ang nagpapatunay na ang kagandahang loob mo'y nanatiling busilak. Sa pag-aaruga mo sa amin, tungkulin mo'y tinupad. Sa paanan ni Kristo, itinuring mo kaming mga tunay mong anak. Kaya ninais mong ni Isay huwag mapahamak. Maging sa iyong walang tigil na pananalangin, pati luhay pumatak. Huwag naman mawala ng saysay ang iyong paghihirap. Hiling nawan namin sa iyo, o aming inang liyag, na matapos ang pakikibakan namin sa mundong ito at sa pananatili naming tapat kay Kristo. Sa kapurihan mo'y makibahagi kaming ganap, upang kung nasaan ka ngayon ay maparoon din kaming lahat, at ang kaganapan ng kaluwalhatian ng Diyos Amay, tuluyang matupad siya nawa. mahal na Birhen ng Lasalet, tagapagkasundo ng mga makasalanan.
Ipanalangin mong walang patid kaming mga dumudulog sa iyo. Marami pong salamat sa inyong pakikiisa at sa mga tulong na binibigay ninyo na nagiging dahilan para makatulong din po tayo sa mga nangangailangan. Salamat po, ang Panginoon na po saan ang bahala sa inyo. Paalala, meron tayong Lenten recollection. Lunes po ito. Nakalimutan ko lang kung... Pero nandyan yung announcement sa labas. Si Brother Alvin Barcelona ang magbibigay. Sana po magkasama-sama tayo noon. Lunes po yun, 6:00 ng gabi. Salamat po. At sana po, bukod sa misa na napakahalaga, magrosaryo din po tayo para sa kapayapaan sa mundo. Lalo na ngayong nasa delikadong sitwasyon ang mundo. Sana po, magrosaryo din tayo para dito. Salamat po. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagpalain kayo kasama ang ating pamilya na mapagmahal na Diyos ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Umayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Walang papalakpak, walang papalakpak. Aming inialay ang pag-ibig na walang kapantay. Okay, sarap na buhay kung may nagmamahal. Pagmamahal na tunay at laging dalisay. Ang Birhen kong umibig ay walang sindaris. Pagsindang sa talinis sa iyo hanggang langit. O Birhen, Birheng mahal, sa awit at sa dasal